balat, ito ay nagmumula sa iyo. Mula sa berdeng mga puno at asul na dagat, kay sarap pagmasdan ang kagandahan mo. Mula kanluran hanggang silangan, ang sinag ng araw ang iyong korona. Kataas-taasang kamahalan, kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Isang maganda at pagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ginang Plado. Ako po si Binibining Eril Andalisay at ngayon ay tatalakayin, ibabahagi at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang kahalagahan at ang ugnayan ng wikang Filipino at agrikultura. Handa na bang makinig ang lahat? Mukhang mahina, handa na bang makinig ang lahat? Mukhang mahina, Rex. Handa na bang makinig ang lahat? Magaling! Kung handa na, halina't simulan natin. Sa buong Pilipinas mula Batanes hanggang Hulo, ang agrikultura ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Paano nga ba nagkakaugnay ang iba't ibang sektor ng agrikultura sa bansa kung hindi sa pamamagitan ng wikang nauunawaan ng lahat? Ang wikang Filipino ay hindi lamang wika ng komunikasyon. Ito ang boses ng agrikultura sa buong Pilipinas. Sa mga lalawigan ng Luzon tulad ng Ifugao, ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim ng palay sa mga hagdang-hagdang palayan ay naipapasa sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng wikang Filipino at mga lokal na diyalekto. Ang mga ritual at seremonya na may kaugnayan sa pagtatanim at pag-aani ay sinasagawa rin gamit ang wikang Filipino. Visayas. Sa mga isla ng Visayas tulad ng Bohol, ang mga mangingisda ay nagbabahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa tamang panahon ng pangingisda at mga lugar kung saan mas maraming huli. Sa pagitan ng wikang Filipino at mga lokal na wika, ang mga kwentong bayan tungkol sa mga Diyos at Espiritu ng dagat ay naipapasa rin sa pamamagitan ng wikang Filipino. Mindanao. Sa rehiyon ng Mindanao tulad ng Bukidnon, ang mga magsasaka ay nagtutulungan sa pagtatanim ng mga gulay at prutas gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan na ipapasa sa kanila sa pamamagitan ng wikang Filipino at mga lokal na diyalekto. Ang mga ritual na pasasalamat para sa masaganang ani ay sinasagawa rin gamit ang wikang Filipino. Ngayon, subukan nating ipaliwanag pa ng mas malinaw ang ugnayan ng wikang Filipino sa agrikultura. Liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Ang wikang Filipino ang ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kanilang mga kasamahan, pamilya at mga negosyante. Ito ang wika ng kanilang mga kwentuhan, tawanan at pagbabahagi ng mga karanasan. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa kanila na magkaunawaan at magtulungan. Kalikasan, kalikasan, kali, kalikasan, kali, kalikasan, kali, kalikasan, kalikasan, inang kalikasan.
Sa mga palengke sa buong bansa, ang wikang Filipino ang ginagamit sa pagtatawaran at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Ito ang wika ng mga presyo, timbang at kalidad ng mga produkto. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa mga magsasaka at mangingisda na makipagnegosasyon at kumita ng sapat para sa kanilang mga pamilya. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa mga pagsasanay at edukasyon tungkol sa mga bagong teknolohiya at pamamaraan ng agrikultura. Ito ang wika ng mga leksyon, demonstrasyon at praktikal na aplikasyon. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa mga magsasaka at mangingisda na matuto ng mga bagong kasanayan at mapabuti ang kanilang produksyon. Iminungkahi ng Agriculture Department ang pansamantalang pagtigil sa importasyon ng bigas sa panahon ng anihan sa susunod na buwan. Bukod pa dyan, ang pagtaas ng taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Nakatutok si Mari Zumali. Bumagsak na sa 11 pesos kada kilo ang bentahan o farm gate price ng palay ayon sa PhilRice. Masyado na kasing mura ang bigas sa world market at kailangan sumabay ng lokal na bigas. Kaya para protektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagkalugi, ang wikang Filipino ang ginagamit sa mga programa sa radyo, telebisyon at online platforms upang magbigay ng impormasyon tungkol sa agrikultura. Ito ang wika ng mga balita, tips at payo para sa mga magsasaka at mangingisda. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa kanila na magkaroon ng akses sa mga impormasyon na kanilang kailangan. Ang magsasaka dumaranas ng matinding kahirapan, kagutuman, lalo ngayon. Pangalawa, ang pagkain na dapat ay aani ng palay na lubog, nasira. Ang sabi ng gobyerno, 15% ang decrease sa pagkain o sa palay dahil sa Ghost Flood Control Project at Farm to Market Road na GOST. Kaya lalong gutom kami, lalong gutom tayo. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa mga pagpupulong at forum upang talakayin ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Ito ang wika ng mga hinaing, mungkahi at resolusyon. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa mga magsasaka at mangingisda na maipahayag ang kanilang mga saloobin at makilahok sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso. 10 piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po,
bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa mga pagkilos at advocacy campaigns upang ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ang wika ng mga panawagan, slogans at protesta. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa kanila na magkaisa at magtagumpay sa kanilang mga adhikain. Ang wikang Filipino rin ang ginagamit ng mga kooperatiba at organisasyon upang magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa kanilang mga miyembro. Ito ang wika ng mga plano, proyekto at aktibidad. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa kanila na magtulungan at makamit ang kanilang mga layunin. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa mga farmers markets at trade fairs upang ipakilala at ibenta ang mga produktong agrikultural. Ito ang wika ng mga promosyon, discounts at special offers. Kung walang wikang Filipino, magiging mahirap para sa mga magsasaka at mangingisda na makahanap ng mga mamimili at kumita ng sapat para sa kanilang pamilya. Mga balat, ito ay nagmumula sa iyo. Sa Pilipinas, ang agrikultura ay hindi lamang isang hanap buhay. Ito ay isang pamumuhay. Mula sa pagtatanim ng mga palay sa kapatagan hanggang sa pangingisda sa mga karagatan, ang agrikultura ay bahagi na ng ating kultura at tradisyon. Sa gitna ng lahat na ito, naroon ang wikang Filipino na nagiging tulay sa pagitan ng tao at lupa, sa pagitan ng kaalaman at kasanayan, at sa pagitan ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ako si Ernesto Dalisay, na mangingisda at siyang mangunguma, nagaedad sang 85 anyos. Tapos ang ginagamit naman nga istorya ay amo ang Bisaya at ang Tagalog. Dahil hindi kami magkitindihan kung ano pamilyahon, hindi kami magkitindihan itong kapareho. Dahil kung ibang istorya, kung gamiton, hindi kami magkaintindihan. Ngani ang ginagamit ang Bisaya, Tagalog, para dali kami magkaintindihan. Kung mag-English mo kami, di kami magkasugot, magkaintindihan. Hindi nga ranta ng mga istorya lang ginagamit. Tagalog at Bisaya ang among wika nga. Ang importante ang wikang Pilipino dahil madali kami magkaintindihan. Ako si Sunny Tenorio, isang magsasaka. Ang ginagamit kong salita ay Tagalog o Bisaya kasi yung kasamaan ko mga Tagalog at Bisaya. Kaya kung magbibili kami ng mga palay o nagtitinda kami, kaya ang salita namin ay Bisaya. Ako, negosyante. Bilang isa ka negosyante, halimbawa, kung may mga customer ako na Tagalog, syempre dapat ang salita nga gagamitin ko ay maintindihan din nila. At kung halimbawa man may mga customer din na Bisaya, kailangan din na Bisaya din ang sasagot ko sa kanila o i-explain sa kanila para ang business ko o ang tinitinda kong mga produkto maintindihan nila at bibili sila. Salamat. Ang pamangkot, ano ang ugnayan ng wikang Filipino at ang agrikultura. Halimbawa, nagabaligya ikaw, hindi in-approach mo imo nga customer, kung halimbawa Tagalog anang hambal, di itagalogon mo man para magkaintindihan. Parehas man it sa Bisaya, kung ang imong customer ay Bisaya, di Bisayaon mo man para mag-intindihan ka mo.
salita ng Tagalog, ay di magpaturo ka. Pag di ka rin marunong mag-Bisaya, ay di magpaturo ka rin. Okay. Bayad nga ako. Kabali sa madulag na ay isa ako ka. Gabaligat isda, isa ako ka vendors. Ang akong paniniwala sa gaba Bisaya, ang Tagalog nga balon. Halimbawa, ako, nung kabalig ako isda, kita, ako ay isa ka pamuluyo nga taga-Aklanon. Bisaya din kita. Pero ang pagkaintindi ko, sa Tagalog ang Bisaya, iba ang pagkaintindi ko dahil pag nagbisaya ka, kinanglan mabisaya ka gid. Pero ang Tagalog, pag nagtagalog ka, ang iba nga Bisaya hindi ka intindi Tagalog. Pero sa kaya nga panahon ginaton ang Bisaya at ang Tagalog. Sa pag nato baligat isda, abot hindi man bala kita maluko mga nga hindi kita kaintindi kinanglan matudloan gid nato to ang pagbisaya ag ang pagtagalog. Agod bawa kung may nagabakal man sa aton isda, hindi kita kaintindi kinanglan matun-an man naton ang pagbisaya ag ang pagtagalog. Ara nang pagkaintindi ko. Salamat gid. Ang wikang Filipino ay hindi lamang isang wika. Ito ang tulay sa pagitan ng tao at lupa sa agrikultura. Ito ang wika ng komunikasyon, kaalaman, pagpapahayag at pagkakaisa. Kung kaya't dapat nating ipagmalaki at gamitin ang ating wika upang lalo pang mapaunlad ang ating agrikultura at mapabuti ang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kalikasan, 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 kalikasan,